paimbestigahan ni top-ranked CEO Bob Arum at Coach Freddie Roach ang tatlong hurado na nag-score sa labang Pacquiao-Bradley. Si Manny Pacquiao, ginagalang naman daw ang naging resulta ng laban bagamat naniniwalang siya ang nanalo. Sa kabilang dako, wala naman daw pagdududa si Timothy Bradley na siya ang nanaig sa laban. Nakatutok si Pia Arcangel. Naka-wheelchair na dumating sa press conference ang bagong hirang na WBO welterweight champion Timothy Bradley. Nananakit daw ang dalawa niyang ankles o bukong-bukong. Pero ang pananakit na ito hindi raw sapat para alisin ang kanyang tuwa sa kanyang pagkapanalo. I want to thank God for allowing me to get through this fight. I want to thank Team Bradley. I want to thank my family, my wife and kids. This is going to be dangerous for Bradley if he's going to try to... Sa laban pa lang, iniinda na raw niya ang kanyang sakit sa paa pero nagpursige siyang ipanalo ang laban. Hanggang ngayon, di pa rin daw siya makapaniwalang siya na ang WBO welterweight champion. I'm still shocked. I really don't know what to say. But I'm happy. I'm the new welterweight champion. My team and I, we did it, baby. And I told you that we was gonna shock the world. Pero di naman daw siya nagdududa na siya nga ang nagwagi. He missed a lot of shots in there. A lot of shots that, you know, everybody thought that he was hitting me with. He wasn't touching me. You know, you can look at my face, you know, I'm still pretty clean. Batid niya maraming naniniwala hindi siya ang karapat-dapat na nanalo. Kaya siya mismo gusto raw niya ng rematch. We need to definitely do this again in November. And, you know, let's make it more decisive. Ang top-ranked promoter na si Bob Arum, hindi itinago ang pagkainis sa tatlong judges na nag-score sa laban. Kaya nang ipakilala niya si Pacman sa press con, may patutsada pa siya kina Dwayne Ford, TJ Ross at Jerry Ross. Please welcome the guy you all saw winning the fight, except the three blind mice. Please welcome Manny Pacquiao. Tulad daw ng sentimiento na maraming nakapanood, ganito rin ang pananaw ni Arum kaya gusto niyang paimbestigahan ang naging resulta ng laban. I want to say for myself that I have never been ashamed as much to be associated with the sport of boxing. Two of the judges were judging fights when I first came to Las Vegas, and the truth is they're too damn old to judge anymore. That's the truth. And the third judge, the lady, I don't think she's ever done a championship fight before. Si Coach Freddie Roach gusto rin paimbestigahan sa Nevada State Athletic Commission ang tatlong hurado. Pero si Pacman tanggap naman ang naging desisyon kahit na naniniwala siyang siya ang nanalo sa laban. I respect the decision, but 100% I believe that I won the fight. Marami ang napahanga sa pagtanggap ni Pacman ng desisyon kahit na di ito pumabor sa kanya. Gusto rin daw niya ng rematch. I think make me become a warrior in the ring this coming rematch. Because in the rematch, my thinking is I don't want to finish the whole 12 rounds. Mula sa Las Vegas, Nevada, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mas maraming kumonektang suntok mula kay Manny Pacquiao kontra sa nagwaging si Timothy Bradley. Ayon sa CompuBox Online na nagbibilang ng mga suntok sa mga laban sa boxing, 253 ang kumonektang suntok nitong si Manny Pacquiao, malayong-malayo sa 159 lang na kumonektang suntok ni Bradley. Si Pacquiao ay may 34% tinatawag na accuracy kumpara sa 19% lamang nitong Bradley. Pagdating sa mga jab, lamang din si Manny. 63 ang tumama kontra sa 51 lamang ni Bradley. Sa tinatawag na power punches naman, halos doble ang lamang ng ating pambansang kamao. 100 na po ang kumonekta sa halos 500 binitiwan niyang power punches. Pero ito si Bradley, 108 lang ang kumonekta sa halos 4 na rang ikangay mga power punches niya. Sa puntong ito, kausapin po natin si Mami Junicia Pacquiao. Magandang gabi po sa inyo, Mami D. Magandang gabi rin. Si Mel po ito, tsaka si Mike sa 24 oras. Mike. Opo, Mami D, mukhang maayos na kayo ngayon, pero balita namin, hinimatay kayo kahapon. Totoo ba yon?
Dahil sa sobrang init sa pre-room namin, naharap kami ng apoy, mga kandel, nag-iilaw. Oo. Maliit lang ang space ng pre-room namin. Oo. Ang dami kami sa loob. Sobrang init. Kuwan ako sa daming pawis sa katawan ko at mukha. Ganon. Akala tuloy ng marami, yun ay sapagkat sa pagkakatalo nga ng anak ninyo. Katanggap-tanggap po ba sa inyo yung nangyaring hatol kahapon, Mami D? Tanggap naman namin, pero yung nakita ko sa replay, parang bumigla, nagalit talaga. Aha. Sorry lang sa lahat ng nakapanood sa akin sa interview. Kasi kahit sino, hindi lang kaya ako, nainis sa labanan nila ni Manny at saka Si Bradley. Opo. Galit kasi, nakita ko, lalo na yung referee. Galit ako sa kanya nagtingin. Nagalit ka, ha? Hinawakan ang liig ni Manny, matagal, hindi niya inawat. Binukbog na ang likod sa, bawal ba yan sa likod? Kitang-kita din ang sambayanan yun, nangyaring yun, Mami D. Pero, okay ba sa inyo yan? Magkakaroon daw ng rematch sa Nobyembre. Ako talaga ang nag-decide. Sabihin kong anak ko pagdating dito. Na ituloy niya yung rematch. Hindi ba ayaw nyo na nang palabanin si Manny? Tuloy. Gusto nyo ituloy? Stop na. Pero gusto ko malinaw ang panalo. Sasama daw kayo. Totoo ba yun? Kapwa Pilipino. Ang kampiyon natin dito sa Pilipinas, nanalo agad na. Kaya lang, Sasama daw kayo, Mami D, kung matutuloy sa Nobyembre? Oo naman, sasama ako talaga. Susuporta ako sa kanya. Manood ako sa harap. Kay Bradley, Mami D, anong mensahe ninyo? Kamensahe ko lang ni Bradley. Sa interview niya, hindi niya akalain manalo siya. Tingnan mo. Alam na niya sa katawan niya. Akala niya hindi manalo eh. Pero bakit nanalo siya? Yung nanalo, kasi yun ang boxer nila nanalo. Kinarga ng wheelchair. Nako talaga. Mami D, natutuwa po kami na makita kayo na maayos naman at masaya. At talagang maganda naman ang inyong pagtanggap sa nangyaring ito, bagaman masama ang loob ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyo, Mami Junicia Pacquiao. Wala pong anuman, Miles. Thank you. Mel, wala pong anuman. Salamat sa pag-interview. Salamat. Salamat din po. Samantala, sa mga sandaling ito, mula sa Las Vegas, Nevada, pabalik na po sa Los Angeles, California, ang Team Pacquiao. At kasama sa convoy nila ang ating sports saksi na si Chino Trinidad. Chino, anong oras na dyan? Magandang gabi dito sa Pilipinas. Nasaan na kayo ngayon, Chino? Bale, 262, nandito kami sa South 15. Bale, ito nang papasok ng Los Angeles. Siguro mga sa oras na siguro, Mike, bago kami makalanding muli ng Los Angeles galing Las Vegas. Okay, ano nang narinig mo kay Manny Pacquiao tungkol sa sinabi ni Bob Arum at Freddie Roach na gusto nilang paimbestigahan yung naging resulta ng laban kahapon? Chino? Si Manny kasi nakakatuwa dito. Natanggap niya kung ano yung sinabi ng mga hurado, kung ano yung nakita ng mga judges. Siniplas niya naman dahil sabi niya, bahagi naman ng boxing yan eh. At saka nandito tayo para magkumpit. Hindi naman lahat ng araw nananalo tayo. So kung gusto ni Freddie Roach, gusto ipaparang na mag-presta at depensahan at pangalagaan ang reputasyon ng ating babansang si Manny Pacquiao, okay din yan kasi parang ito-justify naman nasa mata ng marami na talagang kahit anong gawin mo, Mike, balik-balik na rin mo man ang mundo ng boxing, imposible nanalo si Timothy Bradley noong nakaraang Sabado sa oras ng Las Vegas. Okay, Chino, Okay, Chino, asop na yung minutong na ito mismo, itong sandaling ito. Anong usap-usapan sa Team Pacquiao tungkol sa rematch sa Nobyembre? Yung rematch, sabi nila, halos nakakasanayan ang baka daw mapapaltan lang ay yung lugar dahil ayaw na daw nila lumaban muli sa Las Vegas dahil ayaw na nila makaramdam ng isa pa na namang robbery. Malamang dadalhin nila sa Texas o San Juan ang laban ni Manny Pacquiao
at saka ito sa Bradley. Okay, Chino, huling tanong ko na para sa gabing ito. May schedule na ba yung pagbalik ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas, Chino? Yan ang ano eh. Yan ang up in the air. Siyempre maraming gusto sila nung ni Manny Pacquiao na sa atin ang marami at sa puso natin, nandalo pa rin ito. Ang problema, meron ho sa schedule na starting this Wednesday sa oras ng Los Angeles, meron siyang gagawin ng sine. Kasama yun si si Rob Schneider sa si Benicio del Toro. Gagawa sila ng sine sa Hollywood na brass knuckles ang title. Kaya may 1 week sa dito. And after that, pag-iisipan ba nila kung itutuloy na nga nila yung bakasyon nila dahil hindi lang nagsama-sama muli ang pamilya Pacquiao para mag-enjoy ng kanilang time together. Mula sa pagitan ng Las Vegas at Los Angeles dun sa Amerika, maraming salamat, Chino Trinidad.